Magandang araw, grade 9 students. Ngayon ay pag-aaralan natin ang Newton's second law of motion. So malalaman natin kung paano nagkakaroon ng pagbabago sa galaw ng isang bagay dahil sa puwersa or force at kung paano ito konektado sa mass or acceleration. So sa pagtatapos ng video lesson na to, inaasahan na kayo ay una, maipapakita ninyo na ang acceleration ay pagbabago sa bilis o direksyon dahil sa tinatawag na net force. Ikalawa, maintindihan nyo ang relasyon o relationship ng tatlong physical quantities na ito, force, mass, and acceleration. So simulan na natin ang discussion ng Newton's second law of motion. So ano nga ba ang ibig sabihin ng Newton's second law of motion? Ayon kay Isaac Newton, ang acceleration ng isang bagay nakadepende sa net force na kumikilos dito at sa mass nito. So ibig sabihin, kung mas malakas ang puwersa, mas malaki ang acceleration. At kung mas mabigat ang bagay, mas mahirap itong papilisin. Ito ang mahalagang mathematical formula na dapat ninyong tandaan or i-memorize. F is equal to ma. F represents force in Newton, m means mass in kilogram, while a represents acceleration in meter per second squared. So linawin muna natin ang mga halagang salita or terminologies para mas maintindihan nyo ang concept ng second law of motion. Force is a push or pull on an object that can change its motion or shape, and it is a vector quantity with both magnitude and direction. So, ang mass naman ay ang bigat or dami ng matter sa isang bagay. So, ang acceleration naman ay ang pagbabago sa bilis or direksyon ng galaw. So, may tatlong uri ng acceleration. So, una, speeding up or bumibilis. Pangalawa, slowing down or bumabagal. So, ang pangatlo ay ang changing direction or nag-iiba ang direksyon. So, lahat ng ito ay nangyayari dahil may pwersang kumikilos or dahil sa force. Narito ang mga halimbawa ng application ng second law of motion. So halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, kapag sumasakay kayo ng jeepney at ito ay umaandar o humihinto, merong acceleration. So kapag nagbibisikleta naman kayo at lumiko, meron ding acceleration. So ano nga bang ibig sabihin ng net force? So net force is the vector sum of all the forces acting on an object, determining its acceleration and overall motion. So kung walang net force or pantay ang pwersa or force, walang pagbabago sa galaw or motion. Pero kung mas malakas na pwersa, doon nagkakaroon ng acceleration. So, ngayon, i-differentiate naman natin ang balance tsaka unbalanced forces. Kapag balance, ang forces, ibig sabihin to pantay ang tulak or hila, kaya walang pagbabago sa galaw. Or walang movement. Kapag unbalanced naman, may mas malakas na puwersa or force, kaya gagalaw or bibilis ang isang bagay. So, i-discuss naman natin ang relationship between force and acceleration. Ito yung mga dapat nyong tandaan. So, mas malakas na puwersa or force, mas mabilis ang acceleration. So, halimbawa, kung itutulak nyo ang pushcart ng mas malakas, mas bibilis ito. So, combined relationship among these three physical quantities. So, pinagsasama natin ang lahat ng gamit ng formula ng F is equal to ma. Ibig sabihin, ang acceleration ay nakadepende sa lakas ng pwersa at sa bigat ng bagay. So, ito ang application sa araw-araw nating gawain.
So, halimbawa sa pagsakay sa tricycle, sa paglalaro nyo, sa pagbubuhat ng mga mabibigat na gamit, lahat ng ito ay may kinalaman sa force at motion. So, bakit mahalagang pag-aralan natin ang Newton's second law of motion? So, nakakatulong ito sa pag-intindi ng galaw or motion ng mga bagay. Ginagamit din ito sa mga engineering, sasakyan, at iba pang mga technology. So, i-summarize na natin yung mga pinag-aralan natin ngayong araw. Ang force ang sanhi ng acceleration, that's number 1. Number 2, ang acceleration ay pagbabago sa bilis or direksyon. And number 3, mas malakas na force, mas malaking acceleration. And lastly, mas mabigat ang isang bagay, mas maliit ang kanyang acceleration. Subscribe to my